Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan ng Nilo. At ang karanasan na ibabahagi ko ay ang karanasan namin ng kaibigan kong si Romy. May napupusuan kasi itong isang babae sa lugar ng Dolores sa may Dumalag. Nangyari ang kwentong ito taong 1985. Tandang-tanda kong buwan ng Hulyo yon. Habang abala kami sa pag-aani ng palay. Sabi nitong kaibigan kong si Romy ay samahan ko daw siyang manligaw nun. Tinanong ko kung saan. Ayun nga, sa Dolores lamang umano. Magmumotor lamang umano kami gawa ng itong si Romy ay may motor na noong mga panahon na yon. Hindi ba delikado sa lugar na yun, pre? Di ba maraming hindi magandang nangyari doon? Wala naman siguro, pre. Kung takot ka, di magdala tayo ng pangontra. Meron naman si tatay mo, di ba? Meron naman, pre. O sige, tanungin ko si tatay kung nandun pa yung pangontra niya. Teka, sino ba yung babae na nililigawan mo, ha? Bakit hindi ko yata kilala yan? Tanong ko dito. Salome yung pangalan niya, pre. Kakauwi lang naman niya galing Aklan. May kasama pa yung isang chicks. Kaso nakalimutan ko yung pangalan eh. Si Salome lang kasi yung tumatak sa isip ko. Alam mo na, tumibok yung natutulog kong damdamin. May pailing-iling pang pagtatapat nito sa akin nun. Naku pre, kalmahan mo lang muna. Mahirap yan, baka mabaliw ka. Wala tayong pampagamot sa pototan, pre. Nagtawanan na lamang kami dahil sa biro kong yon. So ano pre, kailan mo balak manligaw? Pero wag mo na mamayang gabi. Alam mo namang huling lamay na ng tiyuhin ko. Kailangan naroroon kami. Naiintindihan ko naman yun pre. Sasama nga ako sa'yo mamaya. Sagot naman ito. Napagkasunduan namin na sa Sabado ng gabi na lamang si Romy aakyat ng ligaw. Sabi ko tamang-tama yun dahil makakapag-ipon pa ito ng pambili ng pasalubong sa may lolo nun, sa lolo ni Salome. Ano kayang magandang pasalubong dun, pre? Hindi ko alam eh. Siguro para sa akin isang galon na lang ng tuba. Lumipas ang huling lamay at ang libing ng tiyuhin ko. Kaya doon na kami nagsimulang mag-ipon para sa panliligaw ni Romy. Tol, baka mamaya ibang klase ng tao yung mapapangasawa mo Grabe ka naman tol, manliligaw pa lang ako. Huwag mo namang isipin na asawa agad, baka mausog. Bago pa sumapit ang Sabado, kaagad nang nagpatira ng isang galon na tuba si Romy sa kilala naming Mananggiti. Sabado ng hapon ang kinuha niya ito para dalhin namin sa lugar ng nililigawan niya. Pero ang loko, Sir Seth, napainom sa pinagkukunan niya ng tuba nun. Uy tol, bakit ka naman uminom? Alam mo namang manliligaw ka, di ba? Tol, kinakabahan ako. Kailangan ko ng pampalakas ng loob. Loko, pero bakit tuba? Wala talaga akong budget tol para sa tanduay. Tuba na lang. Binilhan ko kasi ng ulam si Salome para naman may pasalubong ako sa kanya. Ano? Ulam? Gustong-gusto ko nang humagalpak ng tawa sa kaibigan ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko gawa ng baka mapikon ito. At imbis na ganahan, hindi na lang tutuloy. 5:00 ng hapon mula sa mismong bayan, ay bumiyahe kami papunta sa lugar ng Dolores. Malapit lang naman yun sa bayan pero ang hindi ko alam ay kailangan pa pala naming maglakad papasok sa sitio. Pagdating sa bukana ng sitio,
kailangan pa naming umakyat sa may hindi naman kataasang bundok para marating ang bahay nila sa Salome. Grabe ka, tol. Paano ka nakakasiguro na dito nakatira yung magandang dilag na sinasabi mo? Sabi kasi niya, ang lolo at lola niya, sina Pael at Berta eh. Kaagad naman akong napamura sa tinuran na yun ng kaibigan ko. Ang binanggit niya kasi mga pangalan ay pangalan ng mga sikat na kuno-kunong aswang. Tol, alam mo naman kung anong bali-balita tungkol sa mag-asawang yun, di ba? Sabi ko dito habang naglalakad. Tol naman, sabi-sabi lang naman yun. Wala namang pruweba yung mga nagsasabi na totoo ang mga kumakalat na balita, di ba? Alam mo naman yung mga tao kung sinong hindi nakakapuno sa mga mata nila. Yun yung ginagawa nila ng istorya. Napatahimik na lamang ako sa sinabing yun ng kaibigan ko. Tama nga naman. Kung kaya't sinabi ko na lamang na sige, siya ang bahala. Basta ako, tol, dito lang ako para suportan at samahan ka. Kahit na nahihirapan ako sa kakalakad dito. Sabay tawa sa sinabi ko. Kung kaya't nagtawanan na lamang din kaming dalawa. Maayos naman kaming nakaakyat at nakarating sa kubo ng mag-asawang Berta at Pael. Tumawag ako. Kagad namang lumabas si Mang Pael. Anong atin mga Ginoo? Mang Pael, andyan po bang inyong mga apo na sina Salome at yung isa pa? Mga apo? Sinong may sabi na nandito ang mga apo ko? Nasa Manila ang mga anak at apo ko, mga Ginoo. Nakauwi sila dito 2 taon na ang nakaraan. Ha? May nakilala po akong dalaga sa bayan at ang sabi, apo mo daw sila. Kaya nagpaalam po ako na umakyat sana ng ligaw. Napakunot ang noo na matanda. Dahil hindi naman nakauwi ang kanyang mga apo nun. Maging ang kanilang kamag-anak ay hindi naman nakakapunta sa kanila. Napakamot na lamang kaming dalawa sa aming nalaman. Paano ba yan, Mang Pael? Binilhan ka pa man din namin ng 1 galon na tuba. Eto po oh. O aba, nag-abala pa kayo mga iho. Maluwag ang pagkakangisi na wika ng matanda. O halika't inumin na lamang natin yung mga iho. Paggaya ni Mang Pael sa amin ni Romy. Nagkatinginan naman kami na waring nagtatanong sa isa't isa kung makikipag-inuman ba kami o hindi nun. Napawi ang pagkakangisi ng matanda. Kasama din ba kayo sa mga naniniwala sa mga sabi-sabi ha? Tanong nito sa amin. Ba, hindi ho. O tara, at inumin na natin yung tuba, Manong. Masarap mag-inuman pag may kasama. Direktang sagot ko dito. Wala naman kasi akong napansin na kung anong mali sa bahay ng mga ito. Kahit gasera lamang ang kanilang ilaw, gawa ng wala pa namang linya ng kuryente sa lugar ng mag-asawa. Tamang-tama yan, tol. May dala kang bangos. Ihawin na lang natin yan. Wika ko sa kaibigan ko na halatang dismayado sa aming lakad. Iniabot naman ito sa akin ang bangus nun. Ano ba yan, tol? Bigo ka na agad. Hindi pa man nagsimula. Sabay tawa na tukso ko dito. Napakamot na lamang ito sa ulo. Teka mga iho, taga dito ba yung mga dalaga na sinasabi ninyo? Tanong nito habang hinahanda ng aming pag-iinuman. Kumuha ito ng tigi-isa naming baso. Oh, ikaw na maghugas ng mga baso nyo. Pumunta ka na lamang sa kusina at naroroon ang asawa't ko't nagsasaing. Tamang-tama ang dala ninyo. Wala pa kaming ulam. Makikisalo na lang kami sa inyo, pwede ba? Tanong ni Mang Pael sa akin noon. Oo naman po, Manong. 3 naman to eh. Pulutan natin tong isa. Itong 2, ulamin natin. Sagot ko naman. Lumiwanag ang reaksyon ng mukha ni Aling Berta. Hindi niyo pa nasagot ang tanong ko, iho. Wika ni Mang Pael noon. Sabay tingin kay Romy. Napasabunot naman ang bukang loko nang wala sa sarili. Kung kaya't napapailing na lamang ako habang tahimik nang umingiti.
At ang kaninang pag-aalala sa mag-asawang matanda ay nawala na lamang bigla gawa ng nakita ko kung paano ang kanilang gawi sa kanilang bahay. Ni amoy na hindi kaaya-aya ay wala akong naamoy nun. Malinis ang loob, kahit yung labas ng tahanan ng mag-asawang ito. Ako na lamang din ang nag-ihaw ng dala naming bangus. At si Aling Berta naman ay muling nagsaing para isama na kami sa hapunan. Naging masaya ang aming hapunan ng gabing yon. Iniwasan ko na munang tuksuin si Romy baka kasi magwala kapag lasing na. Wala pa naman kami sa lugar namin. Habang naghahapunan, nabuksan muli ni Mang Pael ang usapin kung sino ang dalaga na nakilala ni Romy. Ano bang pangalan nun, tol? Salome? Tumango naman si Romy sa tanong ko na para bang hindi makapaniwala sa nangyari. Huwag mo nang isipin yun, tol. Malay mo ba kung nagkukunari lang yung babae na yon? Pampalubag loob na sabi ko. Napaisip ako sa sinabi ng babaeng yun, mga iho. Bakit niya kaya sinabing apo ko siya? Hindi ho siya, Mang Pael. Sila ho. Dalawa sila. Alam niyo bang ang nagkalat sa mga tao na aswang kaming mag-asawa ay yung mga totoong aswang? Wika ni Mang Pael. Ano po, Mang Pael? Totoo yan. Babae ang nagkalat na aswang kaming mag-asawa. Pero ang totoo, manggagamot ako. Ako ang nagbabantay sa kabahayan sa baba, pati nang sa tinda. Ang tinda, Sir Seth, ay ang siyang tawag sa pinakasentrong lugar ng Dumalag. Ayon dito kay Mang Pael, matagal niya na umanong binabantayan na lumabas sa lungga nila ang mag-inang Kubot. Naninirahan ng mga ito hindi kalayuan sa bundok ng Panginraon. Dito sa lugar na ito ay madalas nila ituro at madalas din nila sabihin na mga apo ko sila. Magaling silang magpanggap. Kaya ako ang pinagbibintangan ng mga tao. At alam ko yan. Ayon pa kay Mang Pael, wala lamang umano sa bokabularyo niya ang makipag-usap o magpaliwanag pa. Kahit kasi anong sabihin nito sa kanila, papaniwalaan pa rin ng mga tao ang gusto nilang paniwalaan. Kaya para saan pa ang pakikipag-usap? Mabuti nga kayong dalawa eh. Nagawa niyo makipag-inuman sa akin. Magaan ang loob ko sa inyo, mga iho. Nakikita kong hindi kayo mapanghusga. Mang Pael, patawarin niyo sana kami ni Aling Berta kung medyo nag-alinlangan kami kanina. Madami kasi talaga kaming naririnig tungkol sa inyo eh. Kalimutan mo na yun, iho. Naiintindihan ko kung bakit ka ganyan. Dito ay ibinaling ni Mang Pael ang kanyang atensyon kay Romy. Halata kasi umanong nahulog ito sa babaeng hindi niya pa ganon kakilala. Pag ang babaeng umano na yon ang klase ng nilalang na matagal niya nang hinahanap, malalaman at lalabas umano ang tunay na kulay nito. Napatingin naman ang kaibigan ko sa matanda nun. Muli ay tinanong siya ni Mang Romy kung gaano niya katagal kakilala ang babae. Nakakahiyaman, Manong, pero bago ko lang ho siya nakilala eh. Nakita ko lang po sa palengke nung Miyerkules kaya nagpaalam ako na manligaw. Nasanay siguro sila nang hindi ko pa binalot ng sabulag para sa mga kagaya nila ang buong lugar na ito. Kaya ngayon hindi sila nagtagumpay na biktimahin kayo. Pero tingnan natin mamaya kapag pauwi na kayo. Uuwi ba kayo ngayong gabi? Uuwi ba tayo, Tol Romy? Hindi umimik si Romy. Manong, hindi ako sigurado eh. Yung kaibigan ko parang wala pa rin sa wisyo eh. Kahit ako ay hindi ko rin alam kung bakit ganyan kaapektado si Romy pero si Manong Pael, alam niya kung bakit ganun ang nangyari dito. Pwede umano siyang gamutin ni Mang Pael pero sa ngayon ay hindi na muna.
Gusto kasing mahuli ng matanda ang mga nilalang. At ang tanging paraan lamang ng mga panahon na yon para mahuli sila ay sa pamamagitan ni Romy. Anong gusto mong gawin namin, Manong? Inutusan kami ni Mang Pael na umuwi. Susunod umano sila ni Manang Berta noon. Ako naman takang-taka gawa ng itong si Romy. Habang lumalalim ang gabi, ay tila ba nababaliw ito sa kakaisip kay Salome. Kung kaya't nagpaalam na din ako kay Mang Pael na aalis na kami noon. Bago kami umalis ay pinahiran kami nito ng langis na gawa sa niyog at may mga halamang ugat na nakababa dito. Sakto na umano yun sa amin para hindi kami mapahamak. Pagkatapos noon ay niyaya ko na si Romy. Tatanggalin ko ang sabulag na binalot ko sa lugar na ito, wika ni Mang Pael. Nagpaalam na rin ako kay Manang Berta na nakikita kong hinahanda ang buntot pagi na gagamitin nila sa paghuli sa mga nilalang na yon. Habang naglalakad kami ni Romy ay tinatawag nito ang pangalan ni Salome. Iiling-iling na lamang ako ng aking ulo habang sinusundan ng kaibigan ko na yon. Nang malapit na kaming makababa ng burol, may nakita kaming kubo na may nakasinding lampara sa labas ng bahay. At doon, may naamoy akong hindi ka nais-nais nun. Pero para kay Romy ay napakabango nito. Tinatawag niya ang pangalan ni Salome. At ilang saglit lang ay may dilag na sumilip sa nakabukas na bintana. Hindi ito kagandahan sa paningin ko. Pero sa mga mata ni Romy, napakaganda nito at nagmamadali itong lumapit sa kinaroroonan ng kubo na yon. Kagad namang bumukas ang pintuan at maluwag ang pagkakangiting sinalubong siya ni Salome. Umakyat siya ng bahay at tila ba nakalimutan na niyang may kasama na pumunta doon. Dali-daling sinarado ng babae ang bintana noon na para bang hindi ako nito nakikita. Naririnig ko ang hagikik ni Romy na tila ba tuwang-tuwa sa ginagawa ng babae sa kanya. At dahil sa hindi ko makita kung ano ang nangyayari, kung kaya't kaagad akong naghanap ng butas na masisilipan. Umikot ako sa likod ng bahay at doon ay may nakita akong iba't ibang damit ng mga kalalakihan na may mga bahid ng tuyong dugo. Kung kaya't mabilis akong umikot sa kabilang parte ng kubo para makita ang kalagayan ni Romy sa loob nun. Pero tila ba may kung anong bumabalot sa kubo na yon dahil kahit na tagpi-tagping kawayan lamang ang dingding, may kung anong nakatakip dito na naging sanhi para hindi ko masilip kung ano ang nasa loob. Ilang beses pa akong umikot sa bahay pero hindi ko pa rin makita kung anong nasa loob nun. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Romy na para bang nasasaktan. Ilang sandali pa ay may narinig akong tunog ng ibon na humuhuni. At biglang pagbukas ng bintana, kasunod nito ay ang pagpasok nito sa bintanang yon. Nagsimula na akong kabahan at nagdadasal na sana dumating na si Mang Pael para tulungan kami. Naririnig ko ang mga angil sa loob at si Romy ay para bang walang kaalam-alam sa mga nangyayari dahil hindi ko man lang naririnig ang boses nun. Gusto ko nang kalampagin ang pintuan pero wala akong lakas ng loob. Todo ang isip ko noon kung ano na ang nangyayari kay Romy. Kung kaya't pumunta ako sa lugar kung saan tumatagos ang liwanag ng buwan. Pumulot ako ng bato na malaki. Binato ko ang kubo ng mga nilalang na yon. Pagkabato ko, doon ko ulit narinig ang boses ni Romy na tila ba nasasaktan. Muli, binato ko ang bahay na yon. Dito na bubukas ang pintuan.
Hinanap ako pero tila ba may kung anong mahika ang nakapalibot sa akin na hindi ako nakikita ng naghahanap na yon. Naisip ko na siguro si Mang Pael ang may kagagawan kung bakit nagkakaganon. Sa muli kong pagbato ng bahay ay tila ba may natamaan akong nilalang. Dumiretso ang bato papasok sa bintana. Kasunod noon ay ang pagkakita ko ng pares ng mapupulang mata na papunta sa direksyon ko. Dali-dali kong kinuha ang patalim na palaging nakasukbit sa tagiliran ko. Nang malapit ng nilalang at susugurin na ako ay bigla na lamang merong humagupit na latigo na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Doon ko na nakita si Mang Pael. Sumugod na ito sa loob na bahay. Sa tabi ko ay si Aling Berta na may hawak-hawak na buntot ng pagi. Dali-daling pumasok si Mang Pael sa kubo ng mga nilalang. Sa kanyang pagpasok sa pintuan ay kaagad siyang sinalubong ng mahabang buhok na siyang pumulupot sa kanyang leegnon. Dali-dali akong lumapit para tulungan siya. Pero tila ba alambre sa tigas at napakadulas ng buhok na yon. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Nang walang ano-ano, naisipan ko ang lighter sa aking bulsa. Kinuha ko ito. Sinindihan. Sabay tutok sa apoy sa mga buhok ng nilalang na nakapulupot sa leeg ng matanda. Hindi ko yun tinigilan hanggang sa masunog ang buhok nito. At unti-unti itong kumalas sa leeg ni Mang Pael. Si Romy, nakatihaya ito sa papag. Walang malay. Akala ko nga patay na yun eh. Samantalang ang nilalang naman na sumakal kay Mang Pael gamit ang buhok nito ay nanghihina na nun. Dahil hindi ito tinigilan ni Mang Pael sa pag-orasyon hanggang sa mabawasan ang lakas nito. At hindi na makalaban pa. Dali-dali naman itong tinalian ng matanda at hinila papunta sa lugar kung saan ang isa pa nitong kasama na noon ay itinali na ni Aling Berta gamit ang baging na makabuhay. Pinagsama nila ang dalawang nilalang. Itinali. Habang ako naman ay abala sa paggising kay Romy. Tol! Gising tol! Tol! Umuungol lamang ito na tila himbing na himbing sa pagtulog, kung kaya't pinagsasampal ko ito hanggang sa magising na. Pagkagising ay lumabas ako ng kubo para puntahan at tulungan ang mag-asawa. Tamang-tama naman gawa ng nagpatulong si Mang Pael na ipasok namin ang magkapatid sa kubo ng mga ito. At dahil sa hindi namin ito kayang buhatin kung kaya't hinila na lamang namin ang mga ito papasok sa loob. Nang maipasok na namin ang mga ito, ay siya namang pagtatanong ni Romy kung ano ang mga hayop na pinasok namin sa bahay ni Salome. Bakit ganyan yung itsura, tol? Anong klase ang mga yan? Nasaan pala si Salome? Bakit nawala siya? Tingnan mo mabuti ang gagawin ko, Romy. Pagmasdan mong mabuti ang mga nilalang na nasa harapan mo ngayon. Walang ano-ano ay nagsimula ng mag-orasyon si Mang Pael. At sa bawat pag-amin nito ay ang pagwisik niya ng bindidadong tubig sa mga nilalang. 7 beses niya yung ginawa. At dito, unti-unting nawawala ang mga balahibo sa mukha ng dalawang nilalang. Habang patuloy ang pag-uorasyon ni Mang Pael at pagwisik ng binditadong tubig sa mga nilalang, ay siya namang pagbalik ng mga anyo nito sa orihinal na mga itsura. Maya-maya pa ay laking gulat na lamang ni Romy nang ang isa sa nilalang na yon ay naging kamukha ni Salome. Nakaawang ang bibig na napatitig si Romy sa isa pang nilalang na nooy unti-unting nawawala ang mga balahibo. Yun ay isang babae. Ganoon na lamang ang pagsigaw ni Romy habang tinatawag ang pangalan ng kanyang mahal na babae nun. Pero ilang sandali pang nakalipas
Ang maamong mukha nito ay napalitan ng tila ba isang malalim na pisngi. Ang mga mata ay tila ba bumao na sa bungo nito at unti-unting pumuti ang kanyang buhok. Ilang sandali pa, ang pagiging mukhang maganda ng mga dalaga, bigla na lamang naging mukhang bangkay ang mga ito. Halos mabaliw si Romy sa kanyang mga nakita. Ako ay hindi makapaniwala na namamangha sa mga nasisilayan ko noon. Ito ang pinakaunang pagkakataon na makasilay ako ng mga nilalang na aswang na kung tawagin pa ni Mang Pael, mga kubot. Dali-dali kaming inabisuhan ni Mang Pael na lumabas ng bahay. Sa paglabas namin ay kaagad nitong sinindihan hindi lamang ang katawan ng mga nilalang, pati ang buong kubo na yon. Hindi kami umalis sa lugar hanggat hindi natupok at naubos ng apoy ang buong bahay. Si Romy ay tila tulala at hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kaibigan ko. Tol, okay ka lang ba? Aswanging nililigawan mo, Tol. Nagulat ka, no? Hindi mo iniisip na ganyan yung babaeng kinababaliwan mo. Hindi ko alam, Tol, bakit nagkaganan yung itsura ni Salome. Gandang babae nun eh. Biglang naging matanda. Ikaw, Romy, marami pa ang hindi mo alam sa babaeng kinababaliwan mo. Wika ng manggagamot. Ayon kay Mang Pael, alam niyang may hindi magandang nangyari dito kay Romy. Parang ginayuma o niyanggaw ang kaibigan ko. Napatanong naman ako sa kung paanong paraan. Maaaring ipinadaan umano sa laway. Hindi naman daw umano e-epekto kaagad sa araw na yun ang panghahawa. Pinauwi muna kami at pupuntahan na lamang umano kami ni Mang Pael sa susunod na araw. Wala naman akong nagawa kundi ang umuwi kaming dalawa ni Romy ng gabing yon. Kinabukasan bago pa man tumaas ang sikat ng araw, ay nasa bahay ng mag-asawang manggagamot. Laking gulat naman ni tatay nang hinahanap ako nito. Nagtataka man ay kaagad akong pinuntahan sa aking silid ng aking magulang at sinabi na hinihintay ako ni Mang Pael. Bumangon na ako para puntahan ang mag-asawa. Niyaya ko silang magkape muna bago sila magsimulang gamutin si Romy. Pinatawag ko ang mga magulang ni Romy para malaman din ng mga ito ang nangyari sa kanilang anak. Hindi ko man nasundo ang mga ito. Ayun na nga. Dumating na ang ama ni Ronnie sa bahay para magtanong kung kasama ko ba ito kagabi. Sinagot ko naman ito na oo. Nasa loob pa si Romy at kasalukuyang nagpapahinga nun. Nagpasalamat naman ang ama nito na kasama ko si Romy at natutulog sa bahay. Ayon kasi dito sa kanyang ama, meron umanong nangyayaring hindi maganda noong nakaraang gabi. Sa itaas na bahagi ng suhot umano yon. Meron umanong nakakitang isang patay na lalaki. Sabi ng mga kasama niyang umiinom sa lugar ay nagpaalam lamang umano na iihi pero hindi na nakabalik. Hinanap nila ng mga 10:00. Natagpuan nilang wala ng buhay ng umaga. Wakwak na ang tiyan sa gitna ng kakahuyan. Sumalakay na naman siguro ang mag-asawang aswang. Wika ng ama ni Romy noon. Nasa bahay kami ng mag-asawang aswang na sinasabi niyo kagabi, Tio Will. At sa oras na sinabi ninyo yung kasama din namin yung dalawang matanda. Doon nga kami naghapunan eh. Inulam namin yung biniling bangus ni Romy na ibibigay niya sana doon sa liligawan niyang babae. Hindi po mga aswang si Mang Pael. Kung wala silang mag-asawa, baka kasama na rin kami sa paglalamayan ngayon. Nagulat ang tatay ni Romy sa ipinagtapat ko sa kanya. Para bang hindi ito makapaniwala sa aking mga sinabi. Kaya po nandito si Romy.
Bawal po siyang lumabas ng bahay. Nandito din po yung mag-asawa para gamutin siya. Naiyanggaw po si Romy ng mga babaeng kinababaliwan niya. Yung babae po yung aswang. Napatay ni Mang Pail po yung kagabi. Matapos kong ikwento ang lahat-lahat, napatanong itong tatay ni Romy kung nasaan ang mag-asawa. Sinabi ko naman ulit na nasa loob nun. Gagamutin nila ang pagiging yanggaw ni Romy. Bago pa man ito kumapit sa katawan niya. Ipinaliwanag ko rin na manggagamot ang inakala nilang aswang. Dali-daling pumasok sa bahay namin ang tatay ni Romy. Ipinakilala ito ni tatay sa dalawang matanda. Humingi ito ng kapatawaran sa mga nasabi niya kanina. Huwag niyo nang intindihin yon. Sanay na kami sa ganyang paratang. Hindi naman kami nagpapaliwanag sa mga tao. Tiningnan ni Mang Pael ang bintana. At nang makita nitong pataas ng sikat ng araw, dali nitong nilapitan ang himbing na himbing pa rin natutulog na si Romy. Ang klase ng pagtulog nito ay yung tipong pagod na pagod sa kung anumang ginawa nito magdamag nun. Ayon naman kay Mang Pael, ganun na ganun umano ang kaugalian ng mga yanggaw. Pagod na pagod sa umaga at magigising sa gabi. Nakatingin lamang kabi habang dinadasalan ng manggagamot si Romy. Samantalang si Aling Berta naman, iniikutan ito daladalang kaldero na merong lamang uling na may halong insenso, palaspas, kamangyan na may halong asin. Iniikot-ikot niya ang pangsoob na ito habang nag-oorasyon si Mang Pael. Tumagal yun ng halos kalahating oras. Pagkatapos ng pag-oorasyon nito, ay ang paglagay ng guhit na krus sa noo mismo ng kaibigan ko, pati na sa pulso, sa kamay at sa paa. Maya-maya pa ay nagising na ito. Humingi ng pagkain pero nang hainan ito ay ayaw naman ito ng mga pagkain namin. Basta daw, pagkain. Bahagya akong kinabahan sa inaasal nito pero nandyan naman si Mang Pael kung kaya't panatag na rin ako kahit papano. Hindi siya binigyan ng pagkain nun. Sa halip ay pinainom lamang siya ni Mang Pael ng maraming tubig. Pagkatapos nitong uminom ay kaagad naman itong bumalik sa pagtulog. Kinahapunan, pagsapit ng 6:00 ng hapon, nagising ito at tila ba napakalakas nito. Nagsimula na namang magpausok si Aling Berta at muling nag-orasyon si Mang Pael. Nung una, malakas talaga si Romy. Gumagalaw, hindi mapakali, na para bang gustong sirain ang bawat pader ng kwarto. Pero habang tumatagal ang pagpapausok at pag-uurasyon, kitang-kita namin na unti-unti itong naging isang lantang gulay. Nang magsimula na itong magpawis, doon na siya pinainom ni Mang Pael ng langis na hinaluan nito ng katas ng kalamansi. Huminto na rin sa pagpapausok si Aling Berta. Pagkatapos mapainom ni Mang Pael ng langis na may kalamansi si Romy, dumuwal-duwal ito. Sa isang saglit ay sumuka ito na tila ba hindi maputol-putol na laway. Nakagaya ng iba sa mga kwento mo, ubod ng masangsang na baho ang niluluwa nito. At isang saglit pa ay ang pagbulwak ng suka nito na may kasunod na isang parang palaka na napakalansa. Humihinga-hinga pa yon. Kaagad naman itong dinakma ni Mang Pael gamit ang itim na tela. Ipinasok sa may garapon na may lamang langis at mga halamang ugat. Pagpasok ng hayop sa garapon, nakita ko ang pag-usok nito. At naging isa itong abo na humalo sa langis at mga halamang ugat na naroroon. Hinang-hina si Romy nun. Lupaypay ang katawan. Pagkatapos nun,
Kagad itong pinainom ng tubig at pinahigop ng mainit na sabaw. Para naman bumalik ang lakas mo hanggang sa kaya mo nang kumain ng totoong pagkain. Wika sa kanya ni Mang Pael. Labis-labis ang pasasalamat ng mga magulang ni Romy sa mag-asawa. Natanggal ng mga ito ang yanggaw sa katawan ng kanilang anak. Manong Pael, ano po yung mangyari sa nakuha niyo sa suka ni Romy? Ayun ba? O ito na. Nakahalo na sa langis ko. Ito yung ginamit ko sa inyo para hindi kayo mahawakan ng mga nilalang. Ang abo ng mga kauri nito na nakahalo sa langis ang siyang nagsisilbing sabulak. Naging maayos ang kalagayan ni Romy matapos siya magamot na mag-asawa. Nagalok pa mga magulang ni Romy ng bayad pero mariin itong tinanggihan ng mag-asawa dahil bawal na bawal ito sa kanila. Pinaghapunan na lamang namin ang mag-asawa at inihatid namin sila ng tatay ni Romy pauwi sa kanila. Labis ang pasasalamat ko na makilala ang mag-asawa na ito. Simula noon, nawala na ang mga maling akusasyon sa mag-asawa at nagsimula nang lumapit ang mga tao sa kanila para magpagamot.